Everybody say, praise the Lord. Please read Nahum 1:7. The Lord. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knoweth them that trust in him. The Lord is good. Kaya kinakailangan ng bawat isa, huwag kang mawala sa Panginoon. He is the only good. Kaya may nagsabi dito kay Lord Jesus, "Good Master, what I must do that I may enter into the kingdom of heaven?" Jesus said, "Why do you call me good? There is only one good, and that is God." That is God. So kaya napakahalaga yung ating connection, yung ating reconciliation na nangyari sa Diyos. Huwag na tayong mawala dyan sa Kanya. He is the only good. Praise the Lord. Apart from Him, outside from Him, wala ng goodness na ating ma-consider na mangyayari sa buhay natin. You might become rich sa sanglibutang ito, you might become fame sa sanglibutang ito, pero sa totoo lang, ayon sa kanyang banal na salita, you are still wretched if you are outside from God. You are still naked if you are outside from God. You are still blind, you are still miserable. Now, paano natin ma-maintain that you are in God so that you are always in good situation? You are always in good hands. Mamatay ka man dito, still gain. Kaya sabi nga ni Paul, "For me to live is Christ and to die is gain." So, walang matatawag natin na kasamaan na nakikita mo, napupursi mo sa buhay mo if you are in the hand of God. Kaya God is good and He is the only good. Apart from Him, wala ng goodness. Kaya napakahalaga yung ating pagkilala sa totoong Diyos. Napakahalaga yung ating paniniwala dyan sa ating buhay na Diyos. Yung faith natin sa Diyos, yung obedience natin sa Kanya. Napakahalaga yan para hindi na tayo mawala dyan sa Panginoong Diyos. Now, in case of trouble, sinabi dito, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble. Darating man ang trouble, saan man mangyayari sa buong mundong ito, saan ka man naroroon, God is your stronghold. God is your protector. God is your defense. Siya ang iyong refuge. Kaya napaka-importante yung ating magandang relasyon sa Diyos. And He knoweth them that trust in Him. Meaning to say, hindi lahat maliligtas. As what happened sa panahon ni Noah, hindi lahat maliligtas. At as what happened sa Sodom and Gomorrah, hindi lahat maliligtas as what is happening now in this world. Yun lang nananalig sa Diyos. And He knoweth them that trust in Him. Pag meron kang connection sa Diyos, through your faith and obedience, kilala ka ng ating Panginoong Diyos. Hindi ka kayang talikdan ng Diyos. Hindi ka kayang kalimutan ng Diyos. Hindi ka kayang itakwil ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga merong sinabi dito, "Him that cometh to me, I will in no wise cast out." Kaya tinan mo si David, nung nadulas siya minsan, ano ang kanyang hiningi? "Do not take away thy spirit from me." Kasi pag masiparit ka na sa ating Panginoong Diyos, wala ka na. Patapon na yung buhay mo sa sanglibutang ito. Kaya napaka-importante, lalot-lalot na ngayong mga panahong ito. You know, there is a certain place kung saan ililigtas ang Diyos. Alam ng Diyos, saan kaya yung certain place na yan, saan niya ililigtas ang mga anak ng Diyos. Kung tingnan natin sa mapa, ang sabi ng Diyos, saan ka man naroroon, saan ka man situated, basta huwag mong ihiwalay ang aking salita, huwag mong ihiwalay sa iyong bibig ang aking salita, para magawa mo ang lahat na nakasulat nito, whithersoever thou goest, protectionan ka ng ating Panginoong Diyos. So it is not in a certain map of the world kung saan yung safe place, but it is in the hand of God. Praise the Lord. Hindi yan sa lugar, hindi yan sa
mapa na maghanap ka dyan. Hindi. It is in God. Yung protection, yung refuge natin. Kaya yung magandang relasyon natin sa Diyos, yun lagi nating pagtibayin. Yun lagi nating wag panghinaan. Yun lagi natin alagaan. Yun lagi nating mahalin. Yun lagi natin atupagin na lagi tayong maganda. Hindi tayo mahiwalay sa Diyos. Yung faith and obedience natin, always active. Basahin natin anong sinabi sa Psalms 27 verse 5. Praise the Lord. For in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up upon a rock. Yan. Bakit mahalaga yung tabernacle na yan? Na dyan tayo ikukubli ng ating Panginoong Diyos. Dahil dyan sa tabernacle na yan, dyan sa sanctuary na yan, dyan lagi nakikiusap ang Diyos sa kanyang mga anak to recharge them, to comfort them, to instruct them, to give them guidance. Kaya napaka-importante yung presence natin sa tabernacle. Dyan tayo ikikip ng Diyos. Dyan tayo iingatan ng ating Panginoong Diyos from all manner of temptations, from all manner of destruction na nangyayari sa sanglibutang ito. Kaya sinabi diyan, for in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up upon a rock. Means strongest foundation, tested foundation. Di ka talaga mapapahamak. You are in good status pag nandiyan ka sa ating Panginoong Diyos. At yung ating pananalig sa Diyos, huwag nating bitawan. Huwag tayong magbigay ng gap. Huwag tayong magbigay ng yung maging alternate. Kailangan tuloy-tuloy yan. At all times, 7 days a week, 24 hours a day. At all times, yung ating pag-pray, yung ating pag-trust, yung ating faith, kahit saan ka magpunta, para yung mata ng Diyos, hindi yan mawala sa iyo. Nakatingin lagi yan. The eye of the Lord are upon the righteous. Now, hindi ka naman pwedeng maging righteous. Tapos merong moment sa buhay mo na unrighteous ka. Pag righteous ka, tuloy-tuloy na yan. Kaya yung ating relasyon sa Diyos, to be in the hand of God, at all times ito, gagawin natin. Basahin natin. Psalm 62, 6 hanggang 8. Praise the Lord. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. In God is my salvation and my glory. The rock of my strength and my refuge is in God. Trust in him at all times, ye people. Pour out your heart before him. God is a refuge for us. Yes. Imagine that. Defense, ha? Pag sinabing defense, yan yung magbibigay sa iyo ng protection. Now, ano ang kayang gawing protection ng Diyos to defend you? Kahit lahat. Kaya nga sinabi dyan sa Isaiah 54:17, no weapon that is formed against you shall prosper. God can defend you at all costs. God can defend you any arm that is being made. Kahit ano pang mga armas. Paano ang mga armas ngayon, Pastor? Mass destruction. Let's say, a nuclear that is composed of fire and poisonous na elements. Ang tanong, sino gumawa ng mga elements? God. Kung gustuhin ng Diyos, maging non-effect ang lahat ng mga chemical o lahat ng mga chemicals that is being composed of that very powerful, makadestroy ng grabing, malaking destruction. Kung gagawa ng Diyos na wala niya ng bisa lahat ng mga components, lahat ng mga chemicals na yan, kasi galing yan sa earth, galing din yan sa Diyos, ang Diyos din ang gumawa niyan. Then, tulad niyan, ano ang meron dyan sa fire? Oxygen. Yung kanyang, yung fire mismo. Bakit hindi tumalab doon kay Shadrach, Meshach, and Abednego? Kasi, that is, ibig sabihin na ang Diyos siya ang lahat.
gumawa ng chemicals, siya ang gumawa lahat ng mga, lahat-lahat na. Pwede niyang kunan ng effect ang mga bagay na yan just to protect you, just to preserve you. Praise the Lord. No, siya lahat. Kahit yung dagat, pwede kang palakarin dyan na hindi ka maglubog. Kasi kanya lahat. Apoy, pwede niya wala ng kapangyarihan. Animals na mga wild beast na gusto ka nang kainin, yung nangyari kang Daniel, kontrolado lahat yan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin itong Biblia na nangangako, obsolete ito. Hindi natin pwedeng sabihin itong Biblia, non-effect na ito ngayon. Ang kailangan na natin ngayon, Pastor, yung gas mask. Ang kailangan na natin ngayon, Pastor, yung bunkers. Kailangan na natin ngayon, Pastor, kung ano-ano pa. Hindi po. Still God, the only good and the refuge na makapagbibigay ng defense sa kanyang mga people. He only is my rock, so He can never be compared to anyone. Hindi mo siya makumpara kahit kanino, wala siyang katulad. Kaya nga, He is only my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. In God is my salvation and my glory. The rock of my strength and my refuge is in God. Trust in Him at all times. Ito na yun. Sinabi ko kanina. At all times, i-maintain mo yung good relationship mo sa Kanya. At all times, yung faith mo sa Kanya, huwag mong putulin. At all times, yung obedience mo sa Kanya, huwag mong putulin. Para matupad itong Nahum 1:7. Kilala niya sino yung kanyang karapat-dapat na ililigtas. The Lord is good and a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Praise the Lord. Ipadama natin yan lagi sa Diyos. Ye people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. So siya, yung ating mga tirahan, kung saan tayo nakatira, it doesn't matter what material, it doesn't matter what is the height, and what is the low or high, ang kanyang height. Anumang material niyan, strong or weak or light materials, hindi dyan nakadepend yung ating protection. Nasa kamay pa rin ng Diyos. At location, ang Diyos pa rin ang makapagligtas. Kahit saan ka. Tingnan mo yun sa Bible. Minsan, God saved individuals kahit yung tirahan nila nandoon lang sa pader ng Jericho. Alam niyo yung pader? Yung harlot nandoon. Nandoon lang yun sa pader banda. Nakatira. So hindi yan nagmamatter sa infrastructure ng building para ligtas ka na, hindi. Nasa relasyon mo sa Diyos. Nasa recognize ng Diyos, yung pag-recognize ng Diyos sa iyo. Praise the Lord, that you are faithful unto Him, that you are righteous unto Him. Kaya wala nang ibang pinaka-importante sa buhay natin, yung itong ating relasyon sa Diyos, yung ating buhay na nasa Panginoon Diyos. We are already faithful and obedient to His will sa Kanyang kalooban. Ibig sabihin yan, you are dead already in sin. You are alive in God's righteousness. Patuloy natin yan hanggang sa katapusan ng ating buhay. So He is the only. Wala nang iba. Tapos sa ating paninirahan dito sa sanglibutang ito, anong sinabi? Basa Psalm 71 verse 3. Praise the Lord. Be thou my strong habitation, whereunto I may continually resort. Thou hast given commandment to save me, for thou art my rock and my fortress. Yan. Siya yung ating strong habitation, where we can continually resort. Thou hast given commandment to save me. Nag-utos na siya to save you.
Inutusan na niya ang apoy kung sakaling darating sa iyo to save you. Inutusan na niya ang hangin kung sakaling darating sa iyo to save you. Inutusan na niya ang lahat ng mga poisonous things to save you. Inutusan na niya lahat ng mga natures sa sanglibutang ito to save you. Inutusan na niya lahat ng mga masasamang tao dito not to harm you. Inutusan na niya ang mga masamang espiritu not to do any evil against you. So pag ang Diyos mag-utos to save you, praise the Lord, 100% that will happen. Praise the Lord. Hindi yan basta-basta. Basta ang Diyos mag-utos to save you, walang makakapahamak sa iyo. For thou art my rock and my fortress. Kaya itong ating pagpanatili sa Diyos, this is a very important part of our living sa pamumuhay natin. Ito yung pinaka top priority sa buhay natin. Kasi nandyan yung salvation, nandyan yung defense, nandyan yung habitation, na walang problema, hindi tayo magka-problema. We can continually resort. Ang daming privilege. Basahin pa natin. Psalms 91, 1 and 2. Praise the Lord. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Yes. Kaya, minsan itong nangyayari ngayon sa sanglibutan ngayon. Kung ating kuna ng history ang World War I, World War II, at possible itong World War III, ano ang meron dito na mga causes, reasons, why is this nag-escalate ang mga ito? Unang-una, agawan ng territories, agawan ng mga resources, agawan ng economy, na sila ang mag-ano. Yan ang totoo. Kaya lang ang problema ngayon, ang bawat bansa ngayon may kakayahan ng to defend their own country. Pag galawin mo yan, usukol na. Pag hamakin mo yan, lalaban na yan. So yan ang delikado. Anyway, sinabi naman niya ng salita ng Diyos, there will be wars, nation against nations, but that is not yet the end. Don't be afraid. Don't fear. That is just the beginning of sorrow. The end is not yet. Hindi pa yan ang katapusan ng lahat. God is in full control of everything. Para sa mga anak niya na nandyan sa Kanya, you are still in good hand. Praise the Lord. You are still safe. Kaya huwag tayong magulumihan. Yan ay yung sinabi ni Lord Jesus, be of good cheer, for I have overcome the world. My peace give I unto you, not as the world giveth. So iba ang peace ng Panginoon Diyos. Iba ang assurance galing sa Diyos. Iba ang refuge that we can have in God. Walang kasing tulad sa Kanya. Kaya, to God be the glory. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Basa pa, Psalms 20, verse 1. Praise the Lord. The Lord hear thee in the day of trouble. The name of the God of Jacob defend thee. Yes. It is a matter of calling. In Jeremiah 33, 3. Why is this very important? At inutos ito ng Diyos to be put, to be framed, and to be hung, to be seen, to be read. Bakit? Para hindi tayo magkalimot. To call upon God, to call upon Jesus, especially in the day of trouble. Yan ang ating laging tandaan. Praise the Lord. Ito na. The Lord hear thee in the day of trouble. The name of the God of Jacob defend thee. Pag sinabing hear thee, you call upon God and He listen. Nakikinig siya. Yeah. Importante yung pagtawag natin sa Diyos.
Dahil itong ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos, yun ang inuuna natin, di natin hinahayaan ma-destroyed. So, we have the privilege to call anytime sa Diyos for refuge, for strength, for defense, para dipinsahan tayo ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord! Ngayon, dahil sinabi dyan, the Lord is good and a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. So, ibig sabihin yan, kung tao hindi nananalig sa Kanya, walang pananampalataya sa Kanya, so ano ngayon ang mangyayari? These are the people who do not believe God, who do not obey God, who do not made their good relationship with God. Hinayaan nilang masira ang relasyon nila sa Diyos dahil sa unbelief, because unbelief is a sin. Dahil sa disobedience that is detestable, kinakapuutan ng Diyos, ang hindi pagsunod sa Kanya. So ano ngayon ang magiging difference? Basahin natin. Psalms 1 verse 6. Praise the Lord. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Yan. Once ang Diyos maghatol sa sanglibutang ito, alam ng Diyos ang way of the righteous, at doon niya itutuon ang kanyang pagliligtas. Lahat itong mga promises na binasa kanina, na siya yung refuge, siya yung rock, siya yung fortress, siya yung defense, siya ang ating present help in trouble, lahat-lahat na. This is for the righteous only. Naniwala sa Kanya, sumunod sa Kanya. Pero para sa mga tao na mga wicked, anong sinabi doon? But the way of the ungodly shall perish. You are apart from God. Dahil hindi ka naniwala, hindi ka sumunod, there is no such thing. You can expect na goodness dyan sa Diyos. Alam mo na ang Diyos lang mabuti, bakit ay kang manatili sa Kanya? Alam mo naman ang Diyos lang ang makapagligtas sa iyo, bakit hindi mo inayos yung relasyon mo sa Kanya? So, hindi mo na ma-blame ang Diyos. Kaya nga sinabi dyan, hindi tinago ng Diyos ang lahat. The invisible things of God are clearly seen and being understood by the things that are made. Even His Godhead, kahit yung pagka-Diyos niya, hinayag na niya. But when they knew God, nung nakilala ng mga tao, sino ang totoong Diyos by the gospel, by the word of God, they glorified Him not as God. Yan ang masahol. Dedma pa rin ang mga tao. Ayaw pa rin nilang pansinin ang Diyos na umiibig sa kanila, ang Diyos na naghahayag ng pagliligtas sa kanila. They glorified Him not as God, but became vain in their imagination. Kaya, yan ang masaklap na mangyayari. Kaya, makita mo dito, dalawa. Alam ng Diyos yung way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Kaya, dalawa rin, may pahamak sa panahon ni Noah, may naligtas. Sa Sodom and Gomorrah, may napahamak, may naligtas. Sa final judgment ng Diyos, may mapunta sa kapahamakan na walang hanggan, may mapunta sa buhay na walang hanggan. Kaya, therefore, sa buhay natin, we must be determined. Dapat yung decision natin, ayusin natin at i-finalize lagi natin. Kaya dito, meron ditong masaklap na statement si Lord Jesus. Basahin natin. Matthew 7:23. Praise the Lord. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Yan. You cannot hide. No? Hindi ka makatago sa Diyos. You cannot pretend. Hindi ka pwede makapretend sa sarili mo. Kilala ka ng ating Panginoon Diyos. Kaya yung verse kanina, Nahum 1:7, and He knoweth them that trust in Him. Hindi ka pwede na pakita ka lang ng kung anong gusto mong ipakita na ma-impress ang Diyos. Hindi po. Kaya nga sabi dito, then will I profess unto them, I never knew you. What do you mean of that? The way they introduce themselves that they are servants of God, the way they introduce themselves that they are serving God, the way they introduce themselves na sumusunod sila sa Diyos,
hindi na-recognize ni Jesus. Why? Because they are not really like that. Hindi talaga sila totoo na ganon. Ang totoo, worker of iniquity sila. Nung humarap na sila sa Diyos, they introduced themselves as faithful, as loyal, as serving God, as good. Hindi mo pwedeng magawa yan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. You cannot do that. Having all lies. Mga bakak, hindi pwede. Kaya nung introduce nila yung sarili nila na acceptable sila, kunwari, they preach, they heal the sick in the name of Jesus, and whatever, they do good to their brethren, ano pa. Pero anong sagot ni Lord Jesus? I never knew you. Hindi ko kayo nakilala na ganun. At ang totoo, kayo ay worker of iniquities. Yun ang totoo. So, tama, the Lord is good and a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Praise the Lord. Kaya pakilala natin sa Diyos. We are dead in sin, we are alive in God. Buhay na tayo sa Diyos, patay na tayo dyan sa pagkakasala. So, how Jesus identify His own people, how Jesus identify His true believers and followers, na sila yung mag-a-avail ng kaligtasan. Basa. John 10:27. Praise the Lord. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yes. Ito ang dapat gawin ng lahat ng mga tao sa sanglibutang ito. This is not only for us, but this must be for all people of the world. My sheep hear my voice. Ibig sabihin yan, inaasam-asam mo yung tinig niya. Hinahanap-hanap mo yung tinig niya. Kinakauhawan mo yung tinig niya. Yung sinabi dyan, as the deer panted upon the water. Minsan binasa ko yung deer or hart, yung usa ba? Bakit ang usa ang in-example na nauuhaw? Kasi ang usa, malimit yan sila, binibiktima ng mga wild beast. Malimit yan sila ang hinahabol. So yung usa, sa katatakbo nila, sa layo ng kanilang tinakbo, para lang hindi sila maabutan ng kanilang tawag niyan, yung predator, yung magkain sa kanila. Takbo yan silang takbo. Sa layo ng tinakbo nila, tapos pag naka-hide na sila, nawala na yung visibility ng kanilang katawan sa mga humahabol, hingal na hingal yan. Tapos humahanap yan sila ng tubig. Uhaw na uhaw. Kasi the more na yan sila hindi makainom ng tubig, the more iinit yung katawan nila, the more yung kanilang katawan maaamoy. Kasi ang malimit humahabol sa kanila yung wolves, yung hyena, yung ano pa yung mga wild dogs. Magaling yan sa mag-snip. Kaya alam nila yung presence na may usa kasi maamoy nila yan. Kaya yung usa, kailangan nila ng tubig to ease their hangak. At pag mag-cool down na yung katawan nila, yung amoy ng katawan nila, hindi na yan masyadong maamoy. Kaya safe sila. Kaya tayo, asam-asamin natin yung tinig ng Diyos as the deer panted upon the water. Praise the Lord. Yan ang sheep ng Diyos. Hindi ka pwede na kontento ka lang, wala kang simba-simba, kontento ka lang, walang salita ng Diyos. Hindi pwede yan. You are not therefore His sheep. My sheep hear my voice, sabi ni Jesus. And I know them. You are being recognized by God. You are being marked by God. Hindi pwede na hindi kayo recognize ng Diyos. Hindi pwede i-deny ka ng Diyos pagdating. No, hindi pwede. He cannot do that. You know, He knows you. The Lord is good and a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. And they follow me. Yan ang
anyo. Yan ang karakter. Yan ang mga tupa ng Diyos na hindi niya kayang itakwil. Hindi niya kayang kalimutan. Doon nakatuon yung mata niya. Doon nakatuon yung pagliligtas niya. Alam mo, minsan yung kapitbahay natin dyan, nung nag-usap pa kami ni Manong Vic, sabi niya, Pastor, narabag ko'y damgo. Kung sa man mong damgo, nung, ayun yung simbahan diha, na yung mga tao, tangkad kayo, mga putik sa nina, nga nagmarcha, padulong diha sa inyong simbahan. Niyang ilang height, tag-as pa sa mga basketballista diri sa kalibutan. Mga angels yun, kita niya. Tapos nung haya, namatay naman si Manong Vic. Nagkwento sa akin si Manang Lilia, yung asawa. Pastor, naipanahon bang akong mga anak, alas 12 gabi, iwa pa nangatulog. Doon na sila natingadaan. Ano man, kusog ka yung suga gikan sa langit. Na diha gyud nakatunong sa atop sa inyuhang simbahan. Kaganon. So alam ng Diyos ang areas where the people of God are gathering. So there are designated places where the people of God are dwelling. Meron na yung ang Diyos. He commanded already for that salvation. Ano mang mangyari sa mundong ito. Amen? Praise the Lord. Hindi naman natin sinasabi tayo lang ang maligtas, hindi. Kaya nga sinasabi ko nga this is for all people. You must listen the voice of God and you must obey the word of God. And Jesus said, you are my sheep. My sheep hears my voice. And I know them and they follow me. Yan dapat makasali ka dyan. Praise the Lord. Kasi ang privilege for everyone, for all the people of the world. The gospel of the kingdom is for everyone. The salvation of God is for everyone. So kaya wag nating sayangin ang pagkakataon. Okay. So bakit itong mga taong ito na-reject? Meron silang ginawa nagbalik bayan ito sa kasalanan. Basahin natin. Galatians 4:9. Praise the Lord. But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage? Yan. Tingnan mo. Hindi ka pwede na, nag-backslide ako, maalaala pa man siguro ng Diyos yung aking kasigasigan of my past. Nag-backslide nga ako, pero marami man akong nagawa noon sa paglilingkod sa Diyos. Hindi mo, you cannot claim. Pag bumalik ka, kaya nga sinabi dyan it's good for you not to have been enlightened, rather than you go back in sinning. Mas matindi yung pagsingil ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo. Hindi tayo pwede magkumpiyansa na manalig ka sa past mo, tapos yung present mo hindi mo inayos. You can't rely that. The Bible says, it is appointed unto man once to die, after this the judgment. The end of a thing is better than the beginning. Where the tree falleth, there he shall be found. Kung saan yung katapusan mo, diyan ka na mahatulan. Kaya, at all times, tayong maging prayerful and watchful and good, having good relationship with our living God. So, ano palang gawin natin? Continuous, non-stop, no more going back in sinning. Basa. 2 Timothy 2:19. Praise the Lord. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Yan ang dapat lagi i-maintain natin. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal,
The Lord knoweth them that are His, and let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity. You want to be marked, you want to be known that you are of Him, then huwag ka nang bumalik sa iniquity. Praise the Lord! Huwag ka nang magbalik doon sa iniquity. Kahit sino pang mag-atake sa mga anak ng Diyos, kahit sino pang gustong mag-harm sa mga anak ng Diyos, kahit high sophisticated pa yung mga armas nila to harm the people of God, they cannot do once God will defend His children. Meron ditong kasaysayan ng children of God. Isa sa anak ni Jacob, inatake ng mga kaaway. Anong nangyari? Basa. 1 Chronicles 5:20. Praise the Lord. And they were helped against them, and the Hagarites were delivered into their hand, and all that were with them. For they cried to God in the battle, and He was entreated of them, because they put their trust in Him. Yes. Tingnan mo. Tinulungan sila against the Hagarites, were delivered into their hand, and all that were with them, niligtas sila. For they cried to God in the battle, and He was entreated of them because they put their trust in Him. Yan. Doon tayo maglagak ng pananalig sa Diyos. So, dahil dyan tayo maglagak ng pananalig sa Diyos, therefore, keep your good relationship. Don't destroy it. Do not let Satan destroy it. Tapos, continuous yan. Hindi kay natulungan ka ng Panginoong Diyos, nagkumpiyansa ka, bumalik ka sa kasalanan, ngayon dumating ngayon ang atake ng distraction sa buhay mo. Paano pa magtulong ang Diyos sa'yo, bumalik ka sa kasalanan? Nangyari yan dito. Tinulungan siya at first, bumalik sa kasalanan, wala na, hindi na siya na-delivered. Basahin natin. 2 Chronicles 16:8 and 9. Praise the Lord. Were not the Ethiopians and the Lubims a huge host with very many chariots and horsemen? Yet because thou didst rely on the Lord, He delivered them into thine hand. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show Himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward Him. Herein thou hast done foolishly, therefore from henceforth thou shalt have wars. Yan, wala. Napabayaan sila. At first, niligtas sila. But they have done foolishly. Nagkaroon siya ngayon ng trouble sa buhay niya. He got many wars na walang tulong ang Panginoong Diyos. So, therefore, bakit kaya tayong bigyan ng protection ng Diyos more than any armors and any high sophisticated na mga technology ng mga mga makaka-destroy ng mga buhay ng tao at mga infrastructure buildings? Bakit? How it is being described, how it is being explained, bakit kaya tayong proteksyonan ng Diyos? Basa. Jeremiah. Dito sa 2 Chronicles 32 verse 8. Praise the Lord. With Him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. And the people rested themselves upon the words of Hezekiah, king of Judah. Yan. Diba? Kanila, arm of flesh. Ikumpara mo, ours is the Lord. And He is Spirit. He is greater than any physical. He can control. That is under His authority and power. Yung lahat ng mga material, flesh. Diba nung nangyari dito? And the people rested themselves upon the word of Hezekiah, king of Judah. What happened? Only one angel came from heaven, smote the 185,000 Assyrian soldiers. And after that, King Sennacherib went home, and he was executed by his son, who is in a hurry to take his throne. Mamadali,
Hindi na niya hinintay tumanda ang papa niya, siya na mismo ang pumatay sa papa niya. O diya, napahiyaan. O kaya, therefore, napaka-importante yung trust natin sa Diyos. Faith natin sa Diyos. Good relationship natin sa Diyos. Huwag natin itong kalimutan at maliitin. Don't exchange it for anything of this world. Amen? Praise the Lord. Walang makakatulad yan. O, tingnan mo si King Nebuchadnezzar. One of the mightiest king in the ancient times na nakawitness sa performance ng Diyos, ng mga anak ng Diyos na tao na nanalig sa Kanya. Last verse, Daniel 3:28. Praise the Lord. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god except their own God. O, di ba? Na-change yung kanyang statement. Dati-dati, hate niya si Shadrach, Meshach, and Abednego. Dati-dati, feel niya na he has the authority and power over their lives. Kaya nga, sabi nga ni King Nebuchadnezzar, ayaw nyo bang mag-change ng decision ninyo? Don't you know, I have the power to deliver you out of the power of the fire. Di ba? Feel niya na siya yung strong leader and powerful. Pero hindi niya alam, meron pang stronger than him. And that is about the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Doon niya napagtanto ang lahat. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Our trust in God is very essential na atin itong ipatuloy, atin itong gawin nating stronger and stronger. Kasi darating ang panahon, ang tao wala nang matatakbuhan. Darating ang panahon, ang mga tao nowhere to go for safety. Wala na. Dito sa Diyos, we have a refuge. Dito sa Diyos, we have salvation. Dito sa Diyos, we have assurance of protection. Kaya, to God be the glory. Kasi, alam mo na mga balita ngayon, hindi basta-basta. Malaki talaga ang posibilidad. Pag hindi nag-behave itong Amerika, gusto pa rin na sila ang... Kasi laging pinoproclaim nila sila daw ang super powerful in the entire planet Earth in terms of armaments, in terms of economy. Yung pride ba? Tapos, at the expense of other countries, hindi nila tinitingnan na mayroong soberenya ang mga kanya-kanyang bansa. Pinapasok na nila for their own gain. Ngayon, binubonggo nila ngayon yung China. Kasi naapektuhan ang oil supply ng China dahil itong Strait of Hormuz na ito. Gusto talagang guguluhin. Gusto talagang labanan nila yung ng Iran, policy ng Iran. At siguro na shock sila sa balita na ang oil diyan yuan na ang gagamitin na monetary, hindi na dollar. So, ang economy ng China lalong magtaas. Kasi money market yan Hindi yan, malaking hindi na, for how many years yan na hawak niya ng Amerika. So, parang ang war ngayon, hindi lang kung ano pa, kundi sa economy. Pataasan ba? So, i-pray natin. Ano mang mangyari, what is important? We are in good God. We are in the hand of God. Tapos at the same time, gamitin tayo ng Diyos to proclaim the gospel of God in any places of this world. Just be ready. Praise the Lord. Lagi natin yung ipupursi. Kasi, prophesied na yan sa salita ng Diyos. This gospel of the kingdom will be spread abroad, will be preached by the scent of God. It must be the scent of God. So, tayong lahat, lagi nating alalahanin ang mga salita ng Diyos.
para meron tayong direction, meron tayong lahat sa Diyos galing ang ating pamumuhay sa sanglibutang ito. At i-pray pala natin si Pastor Danny na aksidente. Hindi niya alam yung tulay na dinaanan niya. Meron palang masyadong mataas yung approach. Lumipad siya. Pagdating naman doon, ganon din. Na ano ito? Parang 6 daw na ribs ang nabali. At gusto siya operahan. Sabi niya, Pastor Chit, prayan mo ako, mas makapangyarihan si Jesus na hindi na ako maoperahan. So, giprehan ko siya over the phone kanina bago siya dinala doon sa San Jose. I prayed for miracle sa buhay niya. Praise the Lord. Siguro, hindi na yan dapat magmotor kasi ilang beses na yan na aksidente. Hindi na ideal para sa kanya. And number 1, he must search his own heart. Mag-ano siya, ano yung pagkukulang, mingi ng tawad. Praise the Lord. Kaya dito tayo lahat, sentro tayo sa will of God. So i-pray natin si Pastor Dan na ma-save sa kanyang sitwasyon ngayon. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.